Umarangkada na ang unang araw ng transport strike para kondinahin ang lumalalang korupsyon sa gobyerno. Ang mga Gen Z naman inaasahan ding dadagsa sa tinaguriang trilyon-peso march sa linggo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. September 21 is coming, and so are the people. Mula Southern Tagalog, Maynila at Baguio, kikilos ang mga manggagawat kabataan kontra korupsyon sa harap ng mainit na usapin sa flood control projects. Katakot-takot na tax ang ibinabayad natin. Sa loob ng isang araw na nagkakarga kami ng hindi bababa sa 30 liters, halos 500 pesos ang inaambag ng bawat tsuper sa kaban ng bayan. Itong mga pinagpaguran mula sa dugo at pawis ng bawat manggagawa, ng bawat tsuper, pinangkakasino lang itong mga kontratista ng mga district engineers ng DPWH at ng kung sino-sinong mga politiko na humahawak ng pondo ng taong bayan. Nagsimula ng bumisina ang transport sector ngayong araw bilang protesta sa katiwalian. Ang sigaw ng Manibela, hindi raw sapat ang pagbibitiw sa pwesto ng mga opisyal na nadadawit sa flood control scandal dahil kailangan may maaresto sa mga opisyal na nagpapataba lang daw ng pulsa habang ang mga tsuper ay bumabiyahe magdamag sa lansangan. Sa Kamaynilaan, inaasahang daragsa ang mga relihista sa kahabaan ng EDSA at sa Luneta Park. Ayon kay UP Diliman Social Sciences President Kenneth Castor, ang 5,000 estudyante ng UP na lumiban sa klase noong September 12 muling kikilos para ipakita ang galit ng kabataan. Hindi na raw sapat ang mag-ingay sa social media o manahimik lang. Malaki yung talaga yung ina-expect din natin na pagdaluyong ng mga kabataan, no? Considering din yung lumalalang sitwasyon nila economically, no? Lumalalang sitwasyon sa edukasyon, lumalalang sitwasyon na sa usaping financials, no, sa mga pamilya nila. So nakikita talaga natin na bubuhos ang mga kabataan dito. Huwag rin daw sanang kalimutan ng taong bayan na kasama sa panawagan sa linggo ay ang pagpapanagot ng top officials ng gobyerno na pumirma sa 2025 national budget. Ganito rin ang posisyon ng mga kabataan sa Baguio, kung saan mahigit 80 organisasyon ang lalahok sa kilos protesta. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.